Hindi pagbibigay ng financial support, mapaparusahan ba sa ilalim ng Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children's Act? Ating tatalakayin ngayon ang Supreme Court case ni AAA na inifile niya sa kanyang asawa na si XXX dahil sa hindi pagbibigay nito ng financial support kay AAA. Ito ay may GR number 255877 na dinesisyonan ng Supreme Court noong March 29, 2023. Noong December 14, 2016, nag-file ng amended information sa Regional Trial Court si AAA laban sa kanyang asawa na si XXX on allegation ng psychological violence and economic abuse under RA 9262 na nagdulot kay AAA ng pinsala dahil sa mental o emosyonal na paghihirap, humiliation o kahihiyan para sa kanya. Sa kasong ito, inipresenta ng prosecution bilang witnesses si AAA at ang kanyang kapatid na si CCC. Ayon kay AAA, ikinasal sila ni XXX noong October 14, 2002. Nagrenta sila ng bahay at magkasama sa isang bubong hanggang umalis si XXX para maging seafarer taong 2004. Kaya naman, si AAA ay lumipat sa bahay ng kanyang mga magulang. Ayon kay AAA, nagpadala si XXX ng parte ng sweldo nito sa kanya, subalit makalipas ang ilang buwan, tumigil ang pagpapadala ni XXX ng pera. Ayon kay AAA, huli silang nag-usap taong 2004 kung saan sinabi ni XXX na tumira si AAA sa bahay ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi pumayag si AAA. Sa sumunod na 13 taon, hindi nakipag-usap si XXX sa kanya at hindi siya binigyan ng support na nagdulot ng matinding sakit at kahihiyan sa kanyang parte. Nagkaroon siya ng sari-sari store pero ito ay nalugi. Kaya naman nagtrabaho siya bilang freelance na massage therapist. Sa kabilang banda, ayon kay XXX, siya ay naging seafarer taong 2004 hanggang 2007 at nakapagpadala siya ng ilang buwang remittance kay AAA. Subalit, kailangan niyang i-request sa employer niya na itigil ang pag-remit niya kay AAA dahil nagkaroon ng cancer ang kanyang mga magulang. Hindi rin niya nasabi kay AAA na titigil sa pagpapadala siya ng remittance dahil siya ay natrauma sa madalas nilang pag-aaway. Ayon kay XXX, bumalik siya sa Pilipinas taong 2007. Nagturo sa Southern Institute of Maritime in the Philippines. Gayunpaman, hindi niya kinontak o pinadalhan ng suporta si AAA dahil napilitan lang siyang pakasalan ito. Noong November 24, 2017, ang Regional Trial Court ay nag-render ng decision convicting XXX for violation of Section 5I under RA 9262 dahil sa hindi niya pagbigay ng financial support kay AAA. Nag-file ng motion for reconsideration si XXX, subalit ito ay ini-deny ng RTC. Inapilan ni XXX ang kanyang kaso sa Court of Appeals kung saan noong September 12, 2019, ini-deny ito ng Court of Appeals at ini-affirm ang desisyon ng Regional Trial Court na i-convict si XXX. Nag-file si XXX ng motion for reconsideration sa Court of Appeals. Subalit, ito ay muling i-deny ng court. Kaya naman, nagsampa si XXX ng petition for review on certiorari na humihiling na baligtarin at isang tabi ang desisyon ng Court of Appeals at ng Regional Trial Court. Ano ang naging desisyon ng Regional Trial Court sa kaso ni XXX? Makukulong ba siya sa hindi niya pagbibigay ng financial support kay AAA? Sa hindi pagbibigay ng financial support ni XXX kay AAA, na-violate ba niya ang Section 5I ng RA 9262 na nagsasabi na the crime of violence against women and their children is committed through causing mental or emotional anguish, public ridicule, or humiliation to the woman or her child, including but not limited to
repeated verbal and emotional abuse, and denial of financial support, or custody of minor or children, or denial of access to the women's child or children. Sa kasong ito, napagbigyan ang petisyon ni XXX. Si XXX ay napawalang sala ng Supreme Court. Nilinaw ng Supreme Court, ayon sa kaso ni Acharon versus People of the Philippines, na ang paggawa ng krimen sa pamamagitan ng denial of financial support ay malainse o nangangailangan ng pagkakaroon ng criminal intent. Ayon sa Supreme Court, the mere failure to provide financial support is insufficient to support a conviction. Dapat mapatunayan ng nag-akusa na willful o kusa at sinasadyang tinanggihan o consciously denied na magbigay ng suportang pinansyal sa babae upang makapagdulot ng mental at emosyonal na paghihirap ito. Although RA 9262 is a special penal law, the crime penalized under Section 5I of RA 9262 is mala inse and not mala prohibita. Kapag sinabi natin ito ay mala inse, there must be a concurrence of both actus reus and mens rea to constitute a crime. Ibig sabihin, sa mala inse, dapat may actus reus o physical na pagkilos o omisyon o hindi pagkilos ng labag sa batas na kasama ng mens rea o isang guilty mind ng isang tao o ang kanyang criminal intent to commit the crime. In other words, it must ultimately be proven that the accused had the intent of inflicting mental or emotional anguish upon the woman, thereby inflicting psychological violence upon her, with the willful denial of financial support being the means selected by the accused to accomplish said purpose. Tandaan natin, sa kasong ito, the mere fact na hindi nakapagbigay ng suportang pinansyal si XXX, hindi siya dapat maparusahan sa ilalim ng RA 9262. Ang normal na remedy ng isang taong pinagkaitan ng suportang pinansyal ay ang pagsasampa niya ng civil case for support laban sa taong dapat siya ay suportahan ayon sa provisions ng Civil Code at ng Family Code. Again, XXX must be acquitted. Hindi na patunayan ng prosecution ang allegation o patunay na willful and deliberate ang hindi pagbibigay ni XXX ng financial support sa kanyang asawa para magdulot ito ng mental at emotional anguish. Napag-alaman natin na nagbigay si XXX ng remittances kay AAA, subalit tumigil lamang siya sa pagpapadala ng pera nang ang kanyang mga magulang ay magkakasakit ng cancer sa baga at cancer sa atay, at napilitan siyang magbayad para sa kanilang tumataas na gastos pagpapagamot. Malinaw sa nabanggit na si XXX ay may dahilan kung bakit siya tumigil sa pagpapadala ng suportang pinansyal kay AAA. In addition, merong merit ang claim ni XXX. Dahil hindi niya alam na kailangan ni AAA ng financial support. Kahit minsan ay hindi man lang sinubukan ni AAA na makipag-ugnayan kay XXX o humiling sa kanya na bigyan siya ng financial support. Hindi niya sinubukang makipag-usap kay AAA sa kabila ng nalaman niya sa kanyang kapatid na si CCC na nakabalik na si XXX sa bansa. Dagdag pa ng Supreme Court, walang maaaring maging presumption na kailangan ni AAA ang financial support. Nang umalis si XXX bilang seafarer, wala silang anak ni AAA na kailangang suportahan. Wala rin silang bahay na kailangang i-maintain. At wala silang pinagkakautangan. At panghuli, binagyang diin ng Supreme Court na ang obligasyon ng pagsuporta ay ipinapataw sa mag-asawa. The obligation to support is not a one-way street for the husband to support his wife. Ang asawang babae ay may kapareho ding obligasyon na magbigay ng financial support sa kanyang asawang lalaki.
Sinabi rin ng Supreme Court na bagamat ang RA 9262 was enacted to protect women, it did not intend to limit or discount their capability to provide for and support themselves. Hindi nilayo ng batas na limitahan o bawasan ang kapasidad ng babae para matustusan at suportahan ang kanyang sarili. Sana po ay may natutunan kayo ngayong araw na to. Patuloy na manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, Attorney Claribel Lucila.